emang terakhir tiba dia lagi kerja serampung terus gaji itu iya perjuangan itu pas terakhir dagang gue banget orang tidak sih ngomongnya aku pengen ngomong aku kan harus jalan adikku terus adikku kan ngomong yo orang salah nabi yo kan aku pesen rong tidak nanti di ngetrok iya tapi kan kenapa kon mental banget masa aku harus ngomong aja kon ngurus kerjaan iya kan tidak senyumnya bawa ini orang belum bener aku terakhir emang dong Hi guys, inainaan ko lang boses ko. Ayan, yung kasama ko kasi dito guys, share ko lang sa inyo. Simula nung nakarang araw, umiiyak siya, pero sa tingin ko about sa mama niya. Ayaw niyang mag-open sa akin, pero tingin ko lang, ramdam ko lang kasi alam kong kalagayan ng mama niya. Tapos ngayon, kagabi, okay na yun siya, nakipagkwento-kwentuhan na sa akin, pero hindi ko siya pinupursige kasi ayaw niya mag-open. Kagabi, alas 2 hanggang ngayon umaga, umiiyak siya guys. Ayan, panoorin niyo tong video. Hindi para panoorin, madilim pala, kaya boses lang yung narinig ko. Umahagulol siya, hindi talaga ako makatulog. Okay na yun siya kagabi eh. Ngayon parang may nangyari ulit sa pamilya niya. Kaya ngayon, hindi ako makatulog. Ito. Yo! Yo! Inarudyan mo, yo! Inalilayo, inarudyan mo, yo! Diba? Gabing-gabi, hindi, madaling araw pala. Mula alas 2 hanggang ngayon anong oras na? Alas 7. Pagigising ko, nagising na ako. Pag yung tulog ko, na lang, parang manok. Tapos ngayon, pag-akyat ko dito kasi pagising ko, baba ako niyan. Maghuhugas ako ng sasakyan, 3 sasakyan. Pagbalik ko dito sa taas, ganun pa rin siya. Umiiyak pa rin, nakita niyo. Umiiyak pa rin siya. Kaya, kahit kasama ko yan dito, ibang lahi. Pero kahit minsan, alam niyo bang kahit minsan, baka wala siyang respeto sa'yo, mga minsan, sila na lang iniintindi mo kasi dito kasi kagaya ko isang OFW, shoutout sa mga OFW dyan, kagaya ko isang OFW na may kasama ibang lahi. Kahit gano'n natin katapang sa atin dito, kung kaya natin yung ganyanin, pigilan natin, kumaga pakumbaba tayo ng pakumbaba. Ayan siya, hindi ko na mabilang kung anong nagsasabi niya sa akin, ginagawa niya sa akin, pero may punto talaga na sasagot ako. Pero may punto na kung kaya kong magtimpi, kailangan talaga ng pasensya para iwas sa gulo. Kasi siya nauna dito, 20 years na siya dito. Hinahinaan ko lang boses ko ha. Pero ngayon, naawa ako sa kanya, totoo lang. Kaya ayaw niya mag-open sa akin, pero kilala ko siya. Hindi siya basta-basta umiyak, matapang siya. Tapos, ngayon, pagbalik ko dito sa taas, naginit ako ng tubig, binigyan ko siya ng medyo gam-gam lang na tubig. Sabi ko, uminom ka. Okay lang sa akin kahit hindi siya mag-open.
Kasi nag-open naman yan sa akin eh. Pero ngayon parang seryoso talaga. Tsaka uuwian mamaya. Baga biglaan. Diba? Yeah. Mamaya ulit. Hi guys. Ayan, ayun. Yan ang nangyari. Kaya ngayon, ako na lang mag-isa dito sa kwarto. Wala na akong kasama. Indonesian yun siya guys. Wala na akong kasama. Ano siya, umuwi siya kaagad. Bali, 3 days na kasi siyang hindi siya masyadong makakain. Uyak na lang siya ng iyak. Pero before pa noon, yung 3 days na yon, nag-usap kami about sa mama niya. May sakit yung mama niya. Tapos yung mama niya, dinala sa ospital. Yun nga, sabi ng doktor, operahan. Ngayon, di sila pumayag kasi hindi naman daw sabi na ano na sakit ko. Kasi sa ulo. Basta yung sa part ng ulo doon may sakit ang mama niya. Pagdating sa pera, sa pamilya niya, siya yung inaasahan. Kaya sabi niya, ba't ako, diba? Ano gagawin ko doon? Kailangan ni mama ng pera. Kaya ngayon, ang nangyari, tawa-tawa pa kami, smile pa nga kami. Mga ilang minuto lang, siguro. Basta ilang minuto lang talaga. Siguro 5 minutes, mga ganon. May biglang tumawag sa kanya. Tapos yun, humagulhol na siya ng hagulhol. Tapos, hagulhol ba yung tawag ko sa Tagalog? Kasi hindi Bisaya kasi ako eh. Tapos yun, nagkwento na ako ha. Kwento naman na. Kasi nasakit yung lalamunan ko pag kumanda. Tapos yun, pagdating ng nanay, kasi lagi na siya umayak. Kasi kaso agad ang papers niya. Kaya sabi ko, natigok siguro yung mama niya. Mahirap sa kanya. Kaya, kasi nandigan siya, hindi siya uwi. Pero, ba't siya bigla-biglang umuwi? Hindi ko siya pinursige na sabihin niya sa akin kung anong problema niya. Hindi. Kasi, ayaw ko siya disturbuhin, pinapalabas niya yung nararamdaman niya. Kahit ako pa na, kasi ganun din ako pag ako may nararamdaman. Ayaw kong masama ang loob ko, gusto kong umiyak. Ayaw kong may sagabal na tao sa akin. Gusto ko ipalabas na ako lang. Ganon din siya. Tapos may kausap lang siya lagi sa phone na umiiyak, mahagulhol. Pero sa amin hindi siya nakipag-usap. Kaya iniintindi na namin na ganon siya. Kaya naitulong ko lang naman sa kanya. Pinapakain ko na siya, hinahandaan ko ng pagkain, hinahandaan ko siya ng maaligam-gam na tubig, pinapainom, yung sobrang iyak na niya, tapos pinapainom ko siya. Kasi ano talaga siya, kawawa. Kahit may konting kami nun, hindi sabi konti kasi iba ang ugali nila sa atin. Mga Pilipina nga, ibang ang ugali eh. Pero mas, sabi nga nila, mas mabuti pa nga yung ibang kaysa Pilipina, diba? Depende rin, depende. Ayun siya, masakit talaga yun siya magsalita, yung alam niyo na yung pag may kasama kayo na matagal na sa amo. Kaya, ikaw na baguhan, kahit hindi mo pa mali, kahit mali pa niya, or kahit pwede kang magsalita, ganyan lang, diba? Kahit gaano katapang natin dun sa atin, tapos pagdating dito kung kaya natin, pinapakita ko sa kanya na hindi ako katulad niya. Pinapakitaan ko pa rin siya ng mabuting kalooban. Kasi pag hindi ko din siya pinapansin, siya din yung nangunguna eh. Siya din yung nangunguna. Din siya, pinapansin niya ako. Kasi pag masama ang ko sa kanya, hindi ko siya pinapansin. Halimbawa, pag may nasabi siya na hindi tama, ko siya pinapansin. Hindi ako sumasagot, pero hindi ako pinapansin sa kanya. Siya din yun, maghanap ng paraan. Kaya guys, awang-awa talaga ako sa kanya sobra. Ang hirap kaya pag may kasama ka na ganun ang nararamdaman. Ang hirap. Yan. Minsan nga, maghilot-hilotan kami dito eh. Kaso nga lang, kung ako kagaya ngayon lang ako bumalik. Kasi nung time na yun, ako din masama pakiramdam ko. Pero, pinipilit ko kasi siya hindi nakakagalaw. Alam mo yung tao na problemado, hindi na makiiyak na lang ng iyak, hindi siya makagalaw. Kaya
ako na lang lahat gumawa. Ngayon, ako na lang talaga lahat gagawa. Diba? Kaya, awang-awa din ako. Sa totoo lang. Awang-awa ako sa, niya, sa iyak niya. Kasi siya, matapang siya. Pero hindi siya basta-basta umiyak. Pero yung time na yun, umiyak siya. Kagabi, okay na sana yun eh. Tapos, yung mga alas 2 hanggang umaga, bigla lang may kausap siya sa phone. Tapos iyak na naman siya ng iyak. Yung humabulong talaga ng sobrang sakit. Na mararamdaman mo talaga na sobrang sakit. Ayun. Kaya ako na lang mag-isa dito. Kaya sana, pero iwan ko kung babalik din yun. Mga days lang din siguro, babalik din yun. Kasi papuntang Europe eh, papunta kami Europe. Ewan ko kung ma-aproban yung visa ko, yun, inaano pa. Kaya salita mo naman ako habang hindi pa ako makakanta. Tignan nyo naman, iba talaga yung quality ng boses ko ngayon. Tsaka, guys, ang dami kong copyrights dahil dyan sa kanta na yan. Sa susunod na video ko, i-explain ko sa'yo kung bakit ako nagkaroon ng maraming copyrights. Sige guys, maraming salamat sa panonood sa story ko ngayon. Nagsa-story lang ako, wala akong ginagawa. Ayan pala ang mga kiddos ko sa likod. Ayan pala yung aking pamilya. Ang asawa at 2 kong anak na lalaki. Tsaka ito yung gitara na binigay sa akin ni Madam Michelle. Yeah. God bless guys. Thank you so much for watching.